maigi itong footage na ito. Dito makikita natin ang isang napakainit na diskusyon ng isang principal. Ayan, may nagsasalita dyan sa harapan. Principal yan. At saka yung mga nasa harapan niya ng mga graduates o gagraduate sa isang paaralan. Agad-agad po, mapapansin natin sa footage na at ramdam natin yung tensyon at init ng eksena na sumasabay pa sa init ng panahon. Ang init ng panahon ngayon, dahilan para manggigil at mainis yung mga nanonood ng viral footage na to. Diyos ko, kung makikita nyo po lahat ng mga komento, mapapa-comment sila ng katulad nito. Ano kaya problema ni Principal? Ba't parang wala siyang kaligayahan sa kanyang puso? Parang nawala sa matinong pag-iisip. May isa pang nagsabi, bitter naman ang Principal na yan. Akala mo di nag-graduate, suspension dapat yan o terminate para mawalan ng lisensya mag-principal. Are we giving them what kind of practice and what kind of examples are we giving them? Disobedience to local authorities? Sa sobrang tindi ng tensyon sa viral footage na to, may mga nagmumura pa. Hindi ko alam kung saan galing yung pagmumura na to. Pakinggan natin. Bago natin suriin, siyasatin yung footage, gusto ko na tanungin nyo yung sarili ninyo pagkatapos nito. Namnamin natin, sino kaya yung mali dito? Okay ha, magpapaka-fair tayo sa judgment natin dito sa video na to. May karapatan ba yung principal na gawin yung ginawa niya o kinukupal niya talaga itong eksenang ito? Anyway, bago natin umpisahan po, gusto ko lang magpasalamat sa mga nag-send sa atin ng topic natin ngayong gabi. Especially sa mga nag-send ng footage nito from GMA Integrated News kasi nakatranslate na yung mga sinasabi dyan sa incidente. Kaya thank you po. The viral footage. Take off your uniform because it is not prescribed as your uniform for graduation. Dito na pala iikot ang conflict ng kwento natin ngayong gabi. Ang pagsuot ng toga ng mga graduate. Sabi ng principal, I don't want our learners to be bastos. At maririnig mo yung galit. Doon sa boses niya may nginig eh. Sa susunod na eksena, magsisigawan yung lahat. I think mga estudyante na to, halo-halo, mga magulang. I'm not sure if nakikisali ibang mga teachers dito. Pero definitely, medyo maaano sila dyan, di ba? Kasi principal ito. Sabi nila, toga, toga, toga. Ayon sa mga nandoon sa insidente, kalagitnaan daw ng seremonyas ng graduation na ito, biglang nagsalita yung principal. Ubarin nyo yan, yung mga toga ninyo. At ang mga nakikita nating mga estudyante doon sa harapan, graduate pala. No, mga grade 12 students sila. Hindi ko alam po if by the end of this incident, considered graduate na sila. Mamaya titignan po natin. Meron din kasing diploma issue doon sa video na mamaya mapakikita nyo kaiinisan talaga itong principal. Napag-alaman ko na ang pangyayaring ito pala ay sa Colonel Ruperto Abellon National High School. Saan yan? Sa Lawaan, Antique. Sa kalagitnaan ng tensyon sa principal at mga estudyante, meron pang isang lalaki. Hindi ko na po makumpirma kung sino ba itong lalaki, kung teacher ba ito o ano. Umakyat siya sa stage para kumprontahin yung principal at makikita mo na may inisan sila. Dahilan para yung mga tao talagang nag-cheer sa kanyang ganyan. Tama siya, tama siya. Parang mga ganun yung mga sinasabi nila. Makikita mo yung mga estudyante, talaga nagpapalakpakan na ng gano'n. Siguro na nasa isip na tama yung sinasabi ng lalaki. Toga! 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 Sabi ng mga saksi, pinanindigan daw ng principal yung desisyon niya na bawal ang toga. Inutusan niya pa yung mga advisors ng mga klase na ibigay lahat ng pangalan ng mga nagsuot ng toga doon sa graduation. Sabi niya, take off the diploma that I signed in the diploma jacket.
I think, ulitin ko, no? Dito na talaga nag-umpisa na magalit yung mga nakakanood dito sa... Mas magalit actually, hindi magalit eh. Mas magalit. Biruin mo kasi, no? Isa dapat itong event kung saan masaya at gumagawa ng happy memories ang mga bata. Pero ito yung nangyari, which is nakakalungkot talaga. Ngayon, aalamin natin. Bakit ba nila pinag-aawayan ang toga? Bakit siya naging issue? This will lead us sa isang pangyayari bago ang graduation, which is PTA meeting o meeting ng mga teachers pati nung principal. Bago pa man din pala ang lahat ng to, nagkaroon na sila ng meeting noong April 10, 2025. Yung graduation nangyari April 15, 2025. Una, yung nangyari dyan sa meeting na yan, sinabi na bawal po talaga yung toga. Yun talaga yung pinag-usapan nila. Pero honestly ngayon ko lang nalaman na bawal na pala yung toga. So hinanap ko kung bakit bawal. DepEd pala mismo yung nagsabi. Merong DepEd Order number 9 series of 2023 na tinatawag 2 years ago. Ipinag-uutos nito, or actually, dinidiscourage ang pagsusuot ng mga magarbong attire sa graduation. At isa na nga dun sa magarbong attire is toga. Pero, sila rin mismo yung nagsabi, hindi po ito pinagbabawal. Dinidiscourage lang. Uniform, yung pinapasuot sa mga graduates. And I can see kung bakit nagagalit ang mga magulang dito. May discuss natin. Kasi, para hindi na magastos. Yun naman talaga di ba? Bawal na yung naniningil sa school. Tama naman yung ganon, di ba? Yun naman talaga yung main purpose. Meron kasi talagang mga hindi kayang gumastos, especially if public school, di ba? Nakita na natin yan. Kung kagaya nyo ako na galing public school, meron talagang miski piso hindi kayang maglabas, di ba? Anyway, so sabi niya, Mrs., bawal po talaga. Madiin. Okay, yun yung napag-usapan nila doon sa meeting. Ngayon itong mga magulang, nagpunta rin dyan para sabihin sa principal, ma'am, gusto po sana naming baliin itong usapan na ito. Baka pwede na pagsuotin namin ng toga yung mga anak namin. Alam nyo kasi tayong mga Pilipino, pinakamalaking karangalan sa isang magulang. Aminin na natin lahat tayo hirap sa buhay, di ba? Yung makita nila na graduate, yung kanilang mga anak, ang laking pride and joy sa kanila yan. Literal nadugot pawis para makuha lang yung nag-iisang picture na yung anak nila ay nakasuot ng toga. Ganun siya ka-impactful. Siguro kaya gusto talaga nila nang nakatoga yung mga anak nila kasi kumbaga parang imamaterialize ang memory na yan. Mabigat yung simbolismo ng isang toga para sa atin. Alam nyo na yun, hindi ko na kailangang i-discuss yan. Pero itong si principal, sabi niya, mga misis, hindi po talaga po pwede. Bawal talaga. And I think, ang napag-usapan o napagkasunduan talaga nila sa meeting is hindi talaga magsusuot ng toga. Yun yung ending ng meeting. And I think it's safe to say that the students collectively showed up in their graduation ng nakatoga. Kung ako'y tatanungin, naniniwala ako na mismo mga magulang na rin nila yung nagsabi sa kanila nito eh. And I understand them kung bakit pinagpilitan nila ito. You will hate me for this nga lang Siyempre magpapaka-fair din po tayo. I think ang principal is ine-execute niya lang din naman talaga yung trabaho niya. Yun naman talaga yung dahilan kaya nandun sila nakaupo sa mga posisyon nila. At given naman po na context of the story, napag-usapan naman na maayos at pangalawa, ipinag-utos naman din kasi talaga na dinidiscourage yung pagsusuot ng toga. So yung puntong yon, sasabihin ko na tama yung principal, no? Dun sa part na yon. Mag-uumpisa lang talaga siyang maging ekis dun sa ginawa niya sa mismong graduation. Mali naman kasi talaga na dun pa pinagalitan, dun pa nagalit. Parang Hunger Games. Parang ganun yung excited Kung nakapanood na po kayo ng Hunger Games. Importante kasi yung event na yun eh. Hindi lang para sa mga bata, para sa mga magulang. Core memory yun. Also, nandun na kung ang goal para hindi gumastos lahat, nakagastos na, diba? Bakit ipapatanggal pa? Sana, hinayaan na lang. Although, ang nakikita ko dito, kaya siya nag-rage siya. Medyo rage may galit na. Kasi bilang person of not authority, I think nabastos talaga siya or naapakan yung ego. Ay, ayaw ng mga people of authority yan naapakan yung ego nila. Hindi naman lahat. Pero may chance din kasi, sabi ko nga, kailangan natin maging fair,
na baka nakikita ng principal na yung iba ay hindi nakabili or wala silang kakayahang ibili. I mean, miski ako, no, I would want everyone to feel equal. Baka may ganung parte yung kwento. Ang punong mali lang talaga niya is nag-outrage talaga siya. Ekis talaga yun. As a professional, kailangan kalmado ka lang at all times. Medyo ekis, lalo na yung may threat na parang babawiin yung diploma. Kalista mo yung mga nagsuot ng toga tapos nagbanggit siya ng diploma. Medyo power play na siya. Usually I think na-experience yun naman din to. If may mga boss kayo, meron talagang mga nagpa-power play na ipapakita sa inyo yung otoridad niya. Ganun talaga. Sabi ng iba, matapos daw ipatanggal yung diploma, marami mga nag-uwian agad. Obvious naman na nainis na rin sila. Sa ngayon, nakikita ko na pinaimbestigahan daw to ng DepEd. Sabi nila, we assure the public that this office shall exhaust all means to ensure that affected learners will not be deprived. Nilinaw naman nila na lahat daw ng graduate, sabi ko sa inyo ito kanina, lahat ng umuwi ng maaga, lahat ng nandun ay considered na graduates at pinoprotektahan daw ng DepEd ang karapatan ng mga kabataan. Ngayon sa mundo kung saan ang hirap-hirap ng mabuhay, edukasyon ang tanging paraan para makatakas tayo sa naghihirap na mundong ito. Dahil dito, napaka-importante yung simbolismo ng toga. Nag-isisilbi ito na parang sense of pride para sa mga graduate at inspirasyon naman para sa mga magulang o sa mga nakababatang kapatid na nakakakita sa mga larawang ito na nakatoga sila para mas magsumikap sila. May dalawa akong katanungan sa inyong lahat para sa question of the day natin, kaya gusto ko mag-isip kayo. Mag-like, subscribe at notification bell kayo para sa 1,000 GCash giveaway. Sagutin nyo to. Una, karapatan ba ng mga estudyante sa viral footage ang magsuot ng toga? Tama ba yung ginawa nila na sinuot nila yung toga nila? At pangalawa, kung ikaw yung principal, ano sa tingin mo dapat na ginawa mo sa sitwasyon sa kagustuhan ng mga estudyante, no, at magulang na magsuot ng toga? How would you handle the situation? I-comment mo sa ilalim. So yun lamang po. Ito si Claro III at ito ang ating kwento. Good morning. I want everything to be in order and its proper place. This activity, the graduation, should be in uniform and with your sublime. That's all. So please, if you are doing something against the rules of the law, paki, because this will continue as in the authority prescribed. Okay? I have already taken your pictures and I have already documented everything. Let us not make the rule of the law run over this activity because this is the activity of the Department of Education. Thank you for your obedience. So, just take off your toga because it is not prescribed as your uniform for graduation. Okay? School uniform with your ribbons and your sablay. That's all. Okay? Look, I'll call a police for you. This is it. We are training our learners to be disciplined and obedient to authority. What kind of attitude are we giving them? What kind of practice and what kind of examples are we giving them? I don't want to see anybody with your hats and your togas, because it is not indeed order. And I want the class advisors to write the names of those who violated the authority. The parents daw ang patugtan? No!
You put yourselves into proper perspective. Return. This is the graduation ceremony. Mr. Security Guard, please come over. Mr. Marquez, I want to put this in proper perspective. Okay? As advisors, take note and list down the names of those who violated what is prescribed and agreed to be done. I don't want our learners to be pastos. Hear that? I admire those learners who follow the rule. Okay, sit down. Sit down. You vehemently violated the rules. You have to put yourselves in proper perspective. Put yourselves in proper perspective. This is a graduation ceremony of the Department of Education. Put yourselves in proper perspective. This is not a rally. This is not an assembly of those who would like to have their interests over and above the law. Class advisors, list down the names of the students, okay? And we will dealing them one by one after their graduation. Actually, please hold the release of the diploma. They should be taking that in the office. That's an order. The original diploma should not be given. Maliwanag? Do not force me to do something that everybody will regret. Okay? So, take off the diploma that I signed in the diploma jacket because they will be getting that in the office one by one. Oh, angan? Sino ka? What's the name? Write down the names. Sino na ka? Sino taga-diin mo? Ha? Okay. Pakita mo. Class advisors, try, do not try, but impose something sa inyong kabataan. Because that will reflect to you as class advisors. Okay. I'm okay. This is very simple. Okay. Let them go out if you want. Okay. Class advisors, you go to your respective classes. Okay. So, we will start the graduation to those who did not. Ano nga class yun? As I said, no toga. Okay. Class advisors, attend to your advisory class.